Magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay nasa ikalawa ng topic ng ating quarter na ito. May pamagat pong nasorpresa sa biyaya. At kagaya po ng ating palagiang ginagawa, atin po munang i-mention itong mga nagbigay ng comment sa ating programa. Si Lito Manalo. Si Lito Manalo po ay taga Tayabas, Quezon. Tayabas, Quezon. At sang-ayon po sa kanya, sila po ay 5 Sabado na itong ating program na ito ang kanilang ginagamit sa kanilang lesson review. Magandang araw po, Brother Lito Manalo. Kasamahan po niya dito sa lugar na ito ay sila po kasi ay taga Tayabas, sila po ay under Palale Care Group. Gusto rin po niyang ipamention sila brother or rather Elder Joel Arroyo, and then the wife Doc Corazon Arroyo, Roxanne Gabarda and family, Sister Cholen, Ara May, and Ashley. Mga bagong kapatiran daw po ito doon sa kanilang lugar. Magandang araw po sa inyo at natutuwa po kami sapagkat nakadagdag po kayo sa mga nagsusubscribe ng ating pong programang ito. Pagpatuloy po natin si Josephine Porras, Maria Abacan, Aida Almasco, Norma Baguhin, Alan Perez, Hasmin Kiralan Sangan, Mias Agapay, Noel Bombeo, Lodi Avenido, Loida Pilipina, Helen Sanchez, Ezequias Bobiles, Doneda 5113, Jeremias Corpus, Florinda Custodio, Christian Edison Marte, Margie Bandol, Jonathan Haum, Celia Puson, Gina Labrador, Rodelio Nepomuceno, Bernardo Fronda, Mirna Medina, Rafael Granada, Nesitas Estubo, Jonilyn Niera Avila, Sato Romero, Lucas Oblatin, Emilio de la Cruz, Ricky Cabonegro, Victor Abilidas, Delia Villa Gonzalo, Lea Santos. Yun na nga po ang Palale Care Group sa Tayabas. Kami po ay malugod na bumabati po sa inyong lahat. Kagaya po ng palagi ko ring nababanggit, lahat po ng mga churches na gumagamit po ng ating programang ito bilang source ng kanilang lesson review tuwing Sabado, kami po ay nagagalak at kami po ay nakakatulong sa inyo. Ganon din po ang mga iba pang sumusubaybay, subalit hindi po sila nag-comment, kami po ay bumabati rin sa inyong lahat. Maligaya po kami sapagkat tayo po ay patuloy na nagsasama-sama sa loob po ng mga ilan na rin namang taon. Ano po? So, ngayon po, tayo ay mag-aaral na muli, kagaya po ng ating nabanggit. Tayo po ay may nasa ikalawa ng topic ngayon, na sorpresa sa biyaya. Tayo po muna ay humingi ng gabay ng ating mahal na Diyos. Panginoon ka po makapangyarihan sa lahat. Muli po kaming nagagalak na simulang muli ang aming programang ito ng Solid Rock. Gabayan mo po nawa kami, lalo na po itong mga kapatid na patuloy na nakikilahok at sumusubaybay sa programang ito. Kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng liwanag ng isip, ng aming damdamin, buksan namin ang aming mga puso upang amin pong lalong maunawaan ang nais mo pong ipabatid sa amin sa pamamagitan po ng lesson review na ito. Palain po si Pastor Levy Perdon sa kanya pong pag-discuss nito. Ang mga kapatid namin, hindi po nawa kaming patawarin sa aming kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ay makikita po natin sa Hebrews 11:31. Sa pananampalataya, si Rahab na nagbibili ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiya. Bakit ba nagawa ko uli? Marahil tayong lahat ay nakakabigkas ng mga katagang ito. Subalit talagang ganyan ang tao. Muli at muling nagkakasala, nagkakamali. Sa pangalawang pagkakataon, ang mga Israelita ay nasa panig ng pagtawid sa Jordan upang pumasok sa lupang pangako.
Nung una ay napakalaking kabiguan ang nangyari sa kanila. Ngayon, muling sinabi ng Panginoon na sila ay tumawid at ariin na ang lupang pangako sapagkat ito ay naibigay na sa kanila. Marahil iisipin natin bakit ba kailangan gumawa sila ng tulad sa pinagawa ni Josue. Di ba't naibigay na? Maliwanag ang tao ay may bahaging dapat gampanan upang kamtin ang binigay ng Panginoon. Ngayon ay ating pag-aaralan ito upang maunawaan natin ang gampaning nasa ating mga kamay bago tanggapin ang pangako ng Diyos. Narito po ang mga katanungan na ating po pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, ano nga ba ang biyaya? Number 2, papaano ipinakikilala ang biyaya kay Rahab at sa buong bayan? Number 3, papaano naman ipinakikilala ang tunay na pananampalataya sa karanasan ni Rahab? Number 4, ano ba ang pagkakaiba ng tunay at hindi tunay na pananampalataya? At number 5, bakit pinayagan ni Josueng mabuhay ang mga Gibeonita sa kabila ng kanilang katusuhan? Balikan po natin ang ating tanong number 1, ano nga ba ang biyaya? Alright, sige po, ating pong ipagpapatuloy ang ating pong pag-aaral. At maraming salamat po kay Brother Alan sa kanyang mga idinagdag sa ating pag-aaral nung nakaraan ang nasa Apokalipsis 12:17. Alam po ninyo talagang ito ang gawain na kinakailangang ating isakabuhayan kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon sapagkat tayo ay mga anak na ng Diyos. Alright, tayo po papatungo sa ating pangalawang pag-aaral na ito. Tingnan po natin sa Josue Kapitulo 2, talatang 1, ano po ang sinasabi? At Josue na anak ni Nun ay nagsugong lihim mula sa sitim ng dalawang lalaki na pinakatiktik na sinabi, yumaong kayo na inyong kilalanin ang lupain at ang Jericho. At sila yumaon at pumasok sa isang bahay ng isang patutot na ang pangalan ay Rahab at nakituloy doon. So, ito ay simpleng talata, datapwat kung ating pong pag-aaralan. Makita natin na ito ay tumutukoy sa pangalawang pagkakataon na ipinagkakaloob ng biyaya. Ganun po ang biyaya. Nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Giving a second chance. At maaaring higit pa nga sa second chance ang ipinagkakaloob. Ganyan po ang biyaya. Mapansin po ninyo, si Rahab, ang kanyang kabuhayan, siya ay nagbibinta ng aliw. Ano po? Siya ay isang patutot. Datapwat sa pagkakataon na siya'y nanampalataya na ang Diyos ng Israel ay tunay na Diyos na makapangyarihan at walang sinuman ang maaaring makadaig at siya'y nanampalataya, siya'y nagtiwala, siya'y pinagkalooban ng Panginoon ng pagkakataon na maging kabahagi sa bayan ng Diyos. At kung inyo pong papansinin sa ating talatang sauluhin, ay nabanggit ang kanyang pangalan sa isa sa mga nauna o mga pioneers of faith. Ano po? Itong si Rahab. Bagamat siya, ang kanyang kabuhayan, bago niya nasumpungan ang katotohanan patungkol sa Diyos, siya ay namumuhay sa isang pamumuhay na puno ng kasalanan. Datapwat sa kabila ng lahat ng ito, siya ay tinanggap, ibinilang, hindi lamang ng mga Israelita, kundi maging ng Diyos sa kanyang minamahal na mga anak. Ito po ang tinatawag na biyaya. At ito ang marapat na makita sa atin bilang mga Kristiyano na tayo ay nagkakaloob ng mga second chances sa mga taong nagkakamali. Kapag ang tao ay nagkasala, gaano mang kalaki ang kanyang kasalanan, kinakailangang uunawain natin na ang tao nagkakamaling sadya. Datapwat, hindi ibig sabihin nun, wala na siyang pag-asa. Kaya kapag tayo po ay nagbibigay ng halimbawa, disiplina, titiyakin po natin na ang ating ibinibigay disiplina, hindi parusa. Ano ba? So, ganyan po kasi ang biyaya at yan ang dapat na makita sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Okay po, at ngayon sa pangalawang tanong, paano ipinakikilala ang biyaya kay Rahab at sa buong bayan?
Alright, tingnan po natin sa Kapitulo 2, talatang 2 hanggang 12, ano naman ang sinasabi? At ito'y nasaysay sa hari sa Jericho na sinasabi, narito may mga lalaki sa mga anak ng Israel na pumasok dito ngayong gabi upang kilalanin ang lupain. At ang hari sa Jericho ay nagsugo kay Rahab na sinasabi, ilabas mo ang mga lalaki na naparito sa iyo na pumasok sa iyong bahay, sapagkat sila'y naparito upang kilalanin ang buong lupain. At ipinagsama ng babae ang dalawang lalaki at ikinubli at sinabi niya, oo, ang mga lalaki na parito sa akin ngunit hindi ko talastas kung sila'y taga saan. At nangyari sa may oras ng pagsasara ng pinto ang daan, nang madilim na ang mga lalaki ay lumabas, hindi ko talastas kung saan naparoon ang mga lalaking yaon. Habulin ninyong madali sila sapagkat inyo silang aabutan. Ngunit kanyang isinampa sila sa bubungan at ikinubli sa mga puno ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bubungan. At hinabol ng mga tao sila sa daan na patungo sa Jordan hanggang sa mga tawiran. At pagkalabas ng humahabol sa kanila ay kanilang sinarahan ang pintuang bayan. At bago sila nahiga ay sinampan niya sila sa bubungan at sinabi niya sa mga lalaki, talastas ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain. At dinatnan kami ng pangingilabot sa inyo at ang lahat na nananahan sa lupa ay nauupo sa harap ninyo. Sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na mapula sa harap ninyo nang kayo lumabas sa Ehipto, at kung ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreyo na nangasa dako roon ng Jordan kay Sihon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. At pagkabalita namin ay nang lumo ang aming puso, ni walang diwa na naiwan sa kaninumang tao dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon yung Diyos ay siyang Diyos sa langit at sa itaas, sa lupa at sa ibaba. Ngayon nga isinasamo ko sa inyo, sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon, na kung paanong ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmamagandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking magulang, at bibigyan ninyo ako ng tunay na tanda. Ayan. So dito po, ang biyaya ay makikita natin na ginagawa ang lahat upang ang tao magkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng pananampalataya. Isipin po ninyo, nung ilabas ng Panginoon sila doon sa Ehipto, pinadaan sila doon sa dagat na pula. Yung mga tao nagko-question, bakit mo kami dinala rito? Datapot ito ay panukala ng Diyos upang kanyang ipakita ang kanyang dakilang kapangyarihan upang magkaroon ng pananampalataya hindi lamang yung mga Israelita, kundi maging yung makababalita nung nangyari sa kanila. Kaya yung pagdaan nila doon sa kaharian ni Sihon at ni Og, kung papaanong ito ay kanilang ginapi, mga malalaking bayan. Ito po ay gumagawang magkakasama upang magkaroon ng pananampalataya, mabigyan ng pagkakataon yung mga naroon sa lupaing pangako. At alam po natin kung anong nangyari, na sila mismo ay kitang-kita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito nga si Rahab ay nagpasya na kumampi sa bayan ng Diyos, palibhasang alam nila. Ang wika ni Rahab, alam namin na kami ay ibibigay ng Diyos sa inyong mga kamay. So dito po ginagawa ng Diyos ang lahat ng pagkakataon upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Kaya nga, kung sa bandang huli magkaroon ng paghukom at ang isang tao ay napahamak, mapapahamak siya hindi sapagkat hindi siya binigyan ng sapat na pagkakataon, kundi sapagkat tinanggihan niya ang lahat ng pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos. Ano po? So yan ang ganyan po ang biyaya. Talagang gumagawa. Sabi nga ni Pablo, all things work together for good. Ginagawa ng Diyos ang lahat sa ikabubuti ng lahat ng nagsisiibig sa Diyos. Datapwat yung sadyang ayaw magmahal sa Diyos, wala na talagang magagawa kundi sila ay tapusin na. Kaya nga magkakaroon ng pagtatapos ang kasalanan,
pagkatapos na maibigay ang lahat ng pagkakataon upang ang tao ay manampalataya o tumanggi sa Diyos. Okay, at ngayon po sa pangtatlo nating tanong, paano naman ipinakikilala ang tunay na pananampalataya sa karanasan ni Rahab? Ayan, titingnan po natin sa talatang 12 hanggang 21 naman, ano naman yung sinasabi. Ngayon nga, isinasamo ko sa inyo, sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon, na kung paanong ako'y magandang loob sa inyo, ay magmamagandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking magulang, at bibigyan ninyo ako ng tunay na tanda. At inyong ililigtas na buhay ang aking ama, aking ina, ang aking mga kapatid na lalaki at babae, at ang lahat nilang tinatangkilik, at inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay ilalagak namin sa inyo. Kung hindi ninyo ihahayag itong aming pakay, at mangyayari na pagka ibinigay sa amin ng Panginoon ng lupain, kami ay magmamagandang loob at magtatapat sa inyo. Nang magkagayoy kanyang pinababa sila sa pamamagitan ng isang lubid sa dungawan, sapagkat ang kanyang bahay ay nasa kuta ng bayan at siya'y tumatahan sa kuta. At sinabi niya sa kanila, pumaroon kayo sa bundok, baka kayo'y abutan ng manghahabol sa inyo, kayo'y magkubliroon ng 3 araw, hanggang sa magsibalik ang mga manghahabol, at pagkatapos ay makakayaon kayo ng inyong lakad. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, kami hindi magpapakasala sa sumpang ito, na iyong ipinasusumpa sa amin. Narito, pagka kami ay pumasok sa lupain, ay iyong itatali iyong panaling pula sa dungawan na iyong pinagbabaan sa amin. At iyong pipisanin sa iyo sa loob ng bahay na ang iyong ama, ang iyong ina, ang iyong mga kapatid at ang buong sambahayan ng iyong ama. At mangyayari na sino mang lalabas sa mga pintuan ng iyong bahay sa langsangan, ay mabububo sa kanyang ulo ang kanyang dugo, at hindi namin magiging kasalanan. At sino mang kasama mo sa bahay ay mahuhulog sa aming ulo ang dugo niya kung may magbuhat sa kanya ng kamay. Ngunit kung iyong ihayag itong aming pakay, ay hindi namin ipagkakasalang panunumpa sa iyo na iyong ipinanunumpa sa amin. At kanyang sinabi ayon sa iyong mga salita, ay siya nawang mangyari, at kanyang pinagpaalam sila at sila'y yumaon, at kanyang itinali ang panaling pula sa dungawan. Ayan. Dito po, mayroong kondisyon yung usapan nila. Ang pananampalataya ay tinatanggap at sinusunod ng matapat kung ano ang usapan. Ano po? Kung ano ang pinagbibilin, kung ano ang sinasabi, marapat na gagawin natin ng buong puso, ng ating buong kaluluwa. Hindi sa napipilitan. Tatandaan po ninyo na sinabi ni Rahab na kaming lahat dito ay naniniwala. Subalit iba po yung naniniwala, iba rin yung nagtitiwala. So dahilan sa pananampalataya ni Rahab, ang sabi niya, gagawin ko ang lahat ng sinabi ninyo. So maliwanag po kung ano ang instruction, kung ikay tunay na nananampalataya ay iyong gagawin, iyong susundin. Kagaya ng ating napag-aralan nung nakaraang linggo, sinabi ng Panginoon, kayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Marapat namumuhay tayo na kagaya ng anak ng Diyos, hindi kagaya ng anak ng dyablo, na kung ano ang magustuhan, kung ano ang naisin, yun ang gagawin. Ang pananampalataya ay nangahawak sa bawat salitang pangako, lalo tigit pangako ng Diyos, at ito'y isinasa kabuhayan. Kung mayroong mga hinihiling na kondisyon o mayroong mga hinihingi na ating gawin, ay gagawin natin ng buong puso, ng buong sigla, sapagkat nalalaman natin na tayo ay pinagkalooban ng pangako. Kagaya rin ng sinabi ng Panginoon, ang lupain ay nabigay na sa inyo, pumunta kayo, sakupin ninyo, pagkatapos hati-hatiin ninyo, at ipakita ninyo ang pagmamahal sa isa't isa. So, yun po ang mga kondisyon na marapat sundin kung tunay ang pananampalataya.
Sa ating pong pang-apat na katanungan, ano ba ang pagkakaiba ng tunay at hindi tunay na pananampalataya? Ayan, titingnan po natin sa Kapitulo 9, talatang 1 hanggang 20, ano po naman ang sinasabi. At nangyari nang mabalitaan ng lahat ang nangyari sa nangasadako roon ng Hordan sa lupaing maburol at sa mga kapatagan at sa lahat ng baybayin ng malaking dagat sa tapat ng Lebanon, ng Hiteo, ng Amoreo, ng Kanineo, ng Periseo, ng Hibeo at ng Hibuseo ay nagpipisan upang labanan si Josue at ang Israel na may pagkakaisa. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gabaon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Hai, ay gumawa naman silang may katusuhan at yumaon at nagpakunwaring sila'y mga sugo at nagpasa ng mga lumang bayong sa kanilang mga asno ng mga sasidlang balat ng mga alak na luma at punit na tinahi. Ang mga tagpi-tagping pangyapak na nakasuot sa kanilang mga paa at mga lumang bihisa na suot nila at ang lahat na tinapay na kanilang baon ay tuyo at inaamag. At sila'y nagsiparoon kay Josue sa kampamento sa Gilgal at nagsabi sa kanila at sa mga lalaki ng Israel, kami ay mula sa malayong lupain ngayon makipagtipan kayo sa amin. At sinabi ng mga lalaki ng Israel sa mga Hibeo, marahil kayo'y nananahang kasama namin at paanong kami ay makikipagtipan sa inyo? At kanilang sinabi kay Josue, kami ay inyong mga lingkod. At sinabi ni Josue sa kanila, sino kayo at mula saan kayo? At sinabi nila sa kanya, mula sa totoong malayong lupain ang iyong mga lingkod dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos sapagkat aming nabalitaan ang kabantugan niya at ang lahat niyang ginawa sa Ehipto. At lahat ng kanyang ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreo at nasa dakor ng Hordan, kay Sihon na hari sa Hesbon at kay Og na hari sa Basan, na nasa Astarot. At ang aming mga matanda at lahat na taga roon sa aming lupain ay nagsalita sa amin na nagsasabi, magbaon kayo sa inyong kamay nang may maipaglalakbay at yumaon kayo na salubungin niyo sila at inyong sabihin sa kanila, kami inyong mga lingkod at ngayon makikipagtipan kayo sa amin. Itong aming tinapay ay kinuha naming mainit na pinakabaon namin mula sa aming mga bahay ng araw na kami lumabas patungo sa inyo. Ngunit ngayon narito tuyo at inaamag. At ang mga sisidlang balat ng alak na ito ay aming pinuno ay bago, narito mga hapak at itong aming mga bihisan at aming mga pangyapak ay naluma dahil sa totoong mahabang paglalakbay. At kumuha ang mga tao sa Israel ng kanilang baon at hindi humingi ng payo sa bibig ng Panginoon. At si Josue ay nakipagpayapaan sa kanila at nakipagtipan sa kanila, napabayaan silang mabuhay. At ang mga prinsipe ng kapisanan ay sumumpa sa kanila. At nangyari sa katapusan ng 3 araw pagkatapos ng sila makapagtipanan sa kanila na kanilang nabalitaan na sila'y kanilang kalapitbayan at sila'y nanahang kasama nila. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay at naparoon sa kanilang mga bayan sa 3 araw. Ang kanilang mga bayan ay Gabaon, Kapira at Birot at Kiriat Jearim. At hindi sila sinakta ng mga anak ni Israel sapagkat ang mga prinsipe ng kapisanan ay sumumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel at inapusala ng buong kapisanan ng mga prinsipe. Ngunit sinabi lahat ng mga prinsipe sa buong kapisanan, kami ay sumumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Ngayon nga'y hindi natin magagalaw sila. Ito ang ating gagawin sa kanila at sila'y ating papabayaang mabuhay. Baka ang pag-iinit ay sumaatin dahil sa sumpa ng ating isinumpa sa kanila. Ayan, so dito po makita natin yung mga taga-Gabaon gumawa ng katusuhan. Alam po ninyo, ang pananampalataya hindi maaring gagamit ng katusuhan. Hindi po ng mga pandaraya sapagkat hindi po yun ang tama. Hindi yun nagpapakita ng nananampalataya. Makita po ninyo yung mga Israelita matapos na sila'y magsalita, hindi na nila maaaring bawiin pa yung kanilang salita sapagkat sila'y nananampalataya sa Diyos. At yung sinabi ng Panginoon na kinakailangan kapag ikay nagsalita ay kinakailangang panindigan mo kagaya ng Diyos na bawat salita, bawat pangako niya ay kanyang pinaninindigan
tayo bilang kanyang mga lingkod ay marapat na naninindigan ng matapat, hindi gumagawa ng anumang katusuan. Alam po ninyo, kapag minsan tayo ay natutokso na gumamit ng mga katusuhan at hindi po ito maganda sa harapan ng ating Panginoon. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Nung ako'y bago pa lamang na district pastor, nagkaroon kami ng pangangaral na pangpubliko at nag-assign sa akin ng isang talagang magaling na layman na ito ay parating maraming napapabautismuhan. So ako'y sumama sa kanya isang araw at nais kong obserbahan kung papaano siyang nangangaral. At alam po ninyo ang aking natuklasan, gumagamit siya ng mga talata na out of context para lang yung tao na kanyang kausap ay mahikahiya. Sa loob-loob ko lang, hindi na baling ako'y laging zero kapag nagkakaroon ng pangangaral, hindi ako gagamit ng talatang katulad ng talatang ito. Alam po ninyo, kapag minsan tayo ay natutokso na gumamit ng mga talata na out of context para lang makuha natin yung ating gustong maabot. Mga minamahal, hindi po ganun ang pananampalataya. Ang pananampalataya, marunong manghawak sa katotohanan at manindigan para dito at hindi gagamit ng anumang katusuan. Tatandaan, sa banal na kasulatan, ang kauna-unahang tuso ay ang dyablo. Hindi po ba? Ang sabi, yung ahas ay tuso sa lahat ng mga nilalang. So, hindi po yon karakter ng anak ng Diyos, karakter yon ng anak ng dyablo. Okay, at ngayon po tayo po ay nasa huling katanungan na number 5. Bakit pinayagan ni Josueng mabuhay ang mga Gibeonita sa kabila ng kanilang katusuhan? Titingnan po natin sa talatang 19 hanggang 27, ano po ang sinasabi? Ngunit sinabi ng lahat ng mga prinsipe sa buong kapisanan, kami ay sumumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Ngayon ngay hindi natin magagalaw sila. Ito ang ating gagawin sa kanila at sila'y ating pababayaang mabuhay. Baka ang pag-iinit ay sumaatin dahil sa sumpa na ating isinumpa sa kanila. At sinabi ng mga prinsipe sa kanila, pabayaan silang mabuhay. Sa gayoy sila'y naging mamumutol ng kahoy at mananalok ng tubig sa buong kapisanan gaya ng sinalita ng mga prinsipe sa kanila. At ipinatawag sila ng Josue at nagsalita siya sa kanila sa sinaat na sinabi, bakit kayo'y nagdaya sa amin na nagsasabi, kami ay totoong malayo sa inyo, dangang nananahan kayong kasama namin. Ngayon ngay sumpain kayo at hindi mawawalan sa inyo kailanman ang mga alipin nang namumutol ng kahoy at ganun din nang mananalok ng tubig sa bahay ng aking Diyos. At sila'y sumagot kay Josue at nagsabi, sapagkat tunay na nasasaysay sa iyong mga lingkod, kung paanong iniutos ng Panginoon ng Diyos kay Moses na kanyang lingkod, na ibibigay sa inyo ang buong lupain, at inyong lilipulin ang lahat na nananahan sa lupain sa harap ninyo, kaya't ikinatakot naming mainam ang aming buhay, dahil sa inyo at aming ginawa ang mga bagay na ito. At ngayon narito kami nasa inyong kamay, kung anong inaakala mong mabuti at matuwid na gawin sa amin, ay gawin mo. At gayon ang ginawa sa kanila, at iniligtas niya sila sa kamay ng mga anak ni Israel na hindi sila pinatay. At ginawa sila ni Josue ng araw na yon ng mga mamumutol ng kahoy, mga mananalok ng tubig sa kapisanan, at sa dambana ng Panginoon hanggang sa araw na ito, sa dakong kanyang pipiliin. Ayan. So dito po, mapapansin po natin na yung mga Gibeonita ay gumawa ng may katusuhan ng panlilinlang, hindi naman para makasakit doon sa mga Israelita. Ang kanilang layunin ay maligtas yung kanilang sarili. Ibig sabihin, yun lang kasi ang kanilang alam kung papaanong sila ay maliligtas. Kaya sila ay pinayagan ni Gideon na sila ay pinayagan ni Josue na mabuhay
sapagkat nakita niya na ang mga taong ito ay nagnanais rin ng kaligtasan, hindi nga lang nila alam yung tamang pamamaraan upang sila ay maligtas. So sila ay binigyan ni Josue ng karapatang mabuhay. Subalit, mayroong konsekwensya. Binigyan sila ng konsekwensya sa kanilang pandaraya na ginawa. At ito ng mga Gibeonita ay naging handa na tanggapin yung konsekwensya ng kanilang maling ginawa. Alam po ninyo, maraming mga tao gagawa ng mali pagkatapos ayaw namang tatanggapin ang magiging konsekwensya. Kapag ka iyong pinagsabihan sa kanilang mga maling nagawa, sa halip na tanggapin yung kanilang pagkakamali, ididipinsa pa yung kanilang sarili at ipipiliting itama yung mali. At yung mali, gagawing tama, alang-alang sa kanilang pride. Subalit makita po ninyo rito, yung mga Gibeonita, sila nga'y gumawa na may katusuhan, datapwat hindi upang makasakit. Hindi kagaya ng ginawa ni Satanas nang siya ay gumamit ng katusuhan, ang nais niya mapahamak yung mag-asawang Adan at Eva. Datapwat dito, hindi po. Ito ay kanilang paraan sapagkat yun lang ang kanilang nalalaman na para mailigtas yung kanilang sarili. So sila ay binigyan ni Josue ng pagkakataon, subalit mayroong konsekwensya upang matutunan nila ang maging tapat sa mga usapan, maging tapat sa kanilang mga sinasabi. At ganun po ang marapat na matutunan natin na tayo ay mabigyan ng pagkakataon at magbigay rin ng pagkakataon sa iba na mga nagkakamali. Iba po kasi yung nagkakamali sa yung talagang minamali. Magkaiba po yun. So, may mga tao na nagkakamali, subalit handa naman na tanggapin ang konsekwensya ng kanilang kamalian. At ito po ay tutulong upang ma-develop ang pananampalataya. Tatandaan po natin, ang katotohanan, ang layunin, kaligtasan, hindi ang kapahamakan. Ang sinuman na mapapahamak ay hindi sila tumanggap ng katotohanan. Yun po ang kadahilanan. Subalit, ang Diyos ay parating nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga pagkakamali. Subalit hindi sa sadyang minamali. Maliwanag po yan. Okay, at dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang mga summary nito upang lalong mas maging maliwanag ang ating mga pinag-aralan. Number 1, ang biyaya ay nagbibigay ng pagkakataong magbago, pagkat ang kaligtasan at ang pagbabagong buhay ay layunin ng biyaya ng Diyos. Pangalawa, ang biyaya ng Diyos ay ginagawa ang lahat upang makilala ng lahat ang makapangyarihang Diyos at magkaroon ng sapat na pagkakataong manampalataya. Number 3, ang pananampalataya ay makikita sa gawa, hindi lamang sa nginangawa. Number 4, ang tunay na pananampalataya ay gumagawang may katapatan at di katusuhan. And number 5, anumang ipinanumpa sa ngalan ng Panginoon ay dapat pinaninindigan. So mga minamahal, sana po ay muli tayong nakatulong sa inyong pag-aaral. Ang pagpapala po naman ng Panginoon na nagkamta natin sama-sama. Tayo po ay manalangin. O Amang Banal, salamat po sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos na puno ng biyaya at kahabagan na ginagawa mo ang lahat upang aming makilala ang iyong katuwiran, ang iyong kabanalan. Magkaroon kami ng pananampalataya. Binibigyan mo kami ng lahat ng pagkakataon upang aming makilala ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan at ang iyong pagmamahal upang kung magkagayon kami ay magkamit ng kaligtasan. O Banal, tulungan po nawa kami ng Banal na Espiritu na magkaroon ng malambot na puso na maging handa na tanggapin ang lahat ng iyong mga panukala at gabay para sa bawat isa sa amin at makapamuhay kami ng naayon sa iyong banal na karakter. Ipagpatawad po nawa lahat ng aming pagkukulat at pagkakasala
at iyo pong patuloy na pagpalain ang mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay at patuloy na nagbabahagi nito sa kanilang mga kaibigan. Ang pagpapala naman ng kalangitan ay tanggapin ng bawat isa sa amin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po, ang pagpapala ng Panginoon ay sama-sama nating kamtan.